Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakahiwaga niya. Gusto mo bang mag-ani ng kabutihan sa Kanya? Gusto mong mag-ani ng kapayapaan ng isip mo? Gusto mong mag-ani ng kagalakan? Gusto mong mag-ani ng kabanalan? Huwag kang hihiwalay sa Kanyang panuntunan. Sundin mo ang Kanyang kalooban. Paglain kayo. Buhay ba ang Ama? At habang sinusunod mo ang Kanyang kalooban, mayroon kang pinagdaraanan. Habang pinagdaraanan mo ay nasa iyong katauhan, huwag kang sa Kanya'y bibitaw. Habang nakakapit kang mahigpit, siya'y lugod na lugod sa iyong ika'y pinagmamasdan. At nang matapat kang sa Kanya'y nagtiwala, kinalagan ka isang araw. Sinong magsusumigaw na siya'y buhay kung wala siyang palalayain ni isa man? Mga mahal, maraming aanihin, kakarampot ang mag-ani sa Kanyang kabanalan. Kaya't gawin nyo ang maging tapat nang mag-ani rin kayo tulad ng mga naging matapat. Pagpalain kayo. Panahon ng Espiritu, kilala mo ba ang Ama mo? Ngunit walang kawangis na nakikita mo kahit kaninong kapwa-tao? Di mo man siya nakita, di mo man siya mahawakan. Kung kinilala mo ang kahiwagaan ng Kanyang Espiritu, pakikita niya sa iyo ang magandang pagpapala at mabuting gawa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Oseas. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, maghain sila ng karne, maghahain sila ng karne at kakainin nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila si Yahweh. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan nila sila. Nang dahil sa kanilang mga kasalanan, sila'y magbabalik sa Ehipto. Nakalimutan ng Israel ang mailalang sa kanya at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Huda naman ay nagparami ng mga lungsod na kaukulan na nakukutaan, subalit tutupukin ko ang mga lungsod nila at lalamunin ng apoy ang kanilang mga palasyo. Bakit sinabi ito ng Panginoon, ng Ama sa dakilang Espiritu niya ay nagluwal ang isang katauhan? Sapagkat ng panahon na yaon, naging palalo ang tao, naging malabis ang tao, marami nang ginawang mga dambana na sambahan, ngunit walang makatotohanan sa paghahandog sa Kanya, kaya nangusap siya ng gayon. Ang nagawa niya noon ay di kaya magagawa niya ngayon kung labis na ang ginagawa ng mga anak niya sapagkat siya'y kumakalos sa labis. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Ang mabuting gawa ay hindi kinakalos, pinababayaang umaapaw. Subalit ang masamang gawa at pagkakasalay kinakalos, sapagkat ayaw ng Ama na patuloy at patuloy na maging masama. Ang kasamaan ay maghari sa lupa. Kaya naman, sino ang nabalitaan nyo na sa buong panahon ay nabuhay sa kanyang kasamaan? Meron po ba? Meron po ba na hindi naparusahan? Wala po ano. Subalit, sino po bang nagpakabuti at maganda ang ginawa na napahamak siya at pinabayaan ng Ama? Meron po ba? Kung totoo po kayong nagbabasa, totoo po ninyong pinagninilayan ng mga nakatala sa banal na aklat, mababasa niyo po lahat yan. Ng salita ng Ama'y walang pagkabula, ang salita niya ay totoo at hindi
patay, kundi buhay. Pagpalain kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Dahil gusto kang maawitan at batiin, idinatan. Subalit, ibig sabihin ba'y tinangis siya? At yung ibang hindi nabati ay hindi tinatangi? Hindi. Patuto lamang ng Ama. Ang kanyang gawa, kung minsan ay pagpapaalala sa tao sa lupa, ngunit at pasubali, ang mga bingi, bulag, ay hindi makaririnig, makakakita. Kaya't di sila makapagsasalita ng kanyang katotohanan. Pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manaklit ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manaklit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Di po ba ang magulang kasiyahan niyang makita ang kanyang anak dahil minamahal niya? Kaya yung mga anak na mapagmahal sa magulang, nag-aaruga sa magulang, siyang-siya yung magulang, tama po ba? Ngunit kapag ang anak mo ay parang wala kang anak, masaya ka ba? Hindi ano. Eh de ganun din po ang Ama. Tama po ba? De ganun din po ang Ama. Eh, hindi po ba ganun din ang Ama? Masaya siya kapag kumikilala sa kanya ang kanyang mga anak. Masaya siya pag ginagalang siya ng kanyang mga anak. Masaya siya kapag tapat na sumasamba sa kanya ang kanyang mga anak sa makatwid. Kung paano mong gustong maging maligaya ka, paligayahin mo rin ang ama mo. Kung paano gusto mong maging masaya ka, pasayahin mo rin siya. Kung paano gusto mo na laging ka, aba, humingi ka sa kanya. Tama po ba? Sapagkat sa kanya ang lakas, sa kanya ang galak, kaya't aliwin mo siya, aliwin ka niya. Pasayahin mo siya, paliligayahin ka. Kilalanin mo siya, pakikita niya sa'yo kung sino siya. Buhay ba ang Ama?
Dagdagan pa. Ang sabi nga, pag pinasaya ka ng anak mo, anong sabi mo? Ay, salamat anak, pinaligaya mo ako. O paligayahin mo ng paligayahin ang magulang mo. Ang totoo mong magulang, kundi ikaw rin na anak niya, patuloy kanyang pag-anihin ng gala. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, o na po kayo. Pamigay. O, may kaarawan, halika. Isang cups. Cups po. Cups. Pamigay nyo nga po. Cups. Tatlong cups. Yan. Kaya mo ba kapatid? Kaya ni kapatid. Yan ang matibay manindigan. Buhay bang Ama? Sapagkat, sige po. Pasko na, sinta ko. Gusto niyo po bang Pasko na? Anong petsa na ngayon? Anong buwan na po ngayon? Ilang buwan na lang bago mag-anniversary? Po? Nako, humiling na nga kayo. Sa katapatan nyo'y kamtin nyo. Sa pakikipagtotohanan nyo'y makalaya kayo. Buhay bang Ama? O, sige po. Pikit. Yuko. Humiling na po kayo ng 3. O dakilang aking Ama, Diyos ng katotohanan at buhay, Diyos na makapangyarihan at walang kapantay, Diyos na mapagmahal at mapagbigay, mapangunawa, mapagparaya at mapagpatawad, patawarin sa lahat ng mga pagkakasala ang iyong mga anak. Sa pagkukulang, kalabisan at kamalian man. Naririto sila sa mahigpit na pangangailangan at pananampitan sa iyo. Tigibin mo sila ng kasiyahan at kagalakan. Patotohanan mo ang tapat na maniwala at magtitiwala sa iyo ay lubos na ipagkakaloob mo ang marapat sa kanila. Buhayin mo ang kanilang pananalig at pananampalataya na may kalakip na galak at sigla. Yamang ika'y kinikilala at tinatanggap. Kaya't ang matapat sa panambitan at tuwirang sa iyo ay nag-alay ng katotohanan. Huwag mong biguin ang ako, kundi yung pakinggan. Ibahagi mo sa kanila ang kakulang kalayaan upang tamasahin nila ang aning mula sa iyo na puspos ng kagalakan. Sapagkat wika mo nga, marami kang ipaaani, subalit iilan ang manggagawa, kaya't marami kang binahaginan upang maragdagan ang mga ngasiwa. Sa iyong bukirin at makalasap ng mabuting ani ang sa iyo'y mga tapat. Naririto sila, aking Ama. Kilalanin mo sila. Yamang ang pangalan nila ay pangtao lamang, subalit sa kanilang gawa, sa kanilang salita, ikaw ang tuwirang nakababatid ng lahat. Tarukin mo ang kanilang kalooban. Basahin mo ang laman ng kanilang kaisipan. Kahabagan mo sila at kaawaan. Ibigay mo ang pagpapala na marapat sa kanilang buhay. Kalaya ay kamtin, tagumpay tamuhin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Tingnan nyo nga po. Pagkahaba-haba maneka ng winika, kung walang may tatala sa diwa, baliwala. Subalit kay iksi ng mga tinuran, kung natala sa isipan, nakinabang ang kalooban, pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? O, sa inyo pong lahat, tingnan nyo po ang Diyos kapag kumilos, kahapon kung kailan mayroong tutunguhan, pagkahaba-haba ang binigay na mensahe. Ngayon naman po, sabi nga niya, your thought is not my thought. Your words is not my words. Come to me, my daughter and son. Follow me. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumunod ka sa Diyos mo at di ka niya ililigaw. Sapagkat ang salita niya ay di mo salita. Tama po ba? Ang gawa niya ay di mo gawa. Ang mga aral niya ay may buhay, may anggulo, may rima. Ibig sabihin, sa bawat anggulo ng buhay mo, Diyos ang may panaligan mo, di mapapahamak ka dito sa mundo. Pagpalain kayo. Halina po kayo, umuwi na tayo. Buhay ba ang Ama? Uuwi na kayo.